Magandang araw sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang issue na nagsimula bilang bulungan pero parang unti-unti nang nagiging sigaw. Ito yung tinatawag na Tabral Files. Tama. Ang source material natin ay isang transcript ng isang mahaba at detalyadong interview kay Congressman Ralph Recto. Siya yung nasa gitna ng lahat ng ito. At ang misyon natin, himayin kung ano ba talaga ang laman ng mga dokumentong to, bakit parang may strategiya ng pabitin, at ano ba talaga ang implikasyon nito sa kaban ng bayan. Okay, simulan na natin to. Alam mo, dito pumapasok yung isang mahalagang tanong. Kasi ang issue, hindi lang tungkol sa posibleng korupsyon, di ba? Hindi lang. Ito ay tungkol din sa impormasyon. Paano ba ito inilalabas? Sino ang naglalabas? At paano natin ito tatanggapin bilang publiko? Oo nga, ano? So, mula sa interview, titingnan natin yung mga paliwanag niya, yung mga paratang ng political agenda, at syempre yung mga nakakagulat na detalye. Ang tanong para sa iyo na nakikinig, paano mo titimbangin ang isang informasyon kapag yung paraan ng paglalahad ay kasing controversial ng mismong nilalaman? Magandang panimula yan. Sige, unahin natin yung pinakapundasyon. Based sa interview, ano ba talaga itong Cabral Files? Actually, simple lang daw. Oo, simple lang. Ito raw ay mga dokumento galing sa DPWH. Naglalaman ng detalyadang listahan ng mga proyekto para sa 2025 national budget at ito yung importante, kung sino ang mga proponents. At dyan mismo nagsisimula yung gusot. Diyan na agad. Diyan na agad. Kasi sa isang pagdinig sa Senado na binanggit din sa interview, kinonfirm ng DPWH na oo, pamilyar sila sa isang summary ng budget na kumakalat. Yung summary. Yung summary, galing daw sa kanila. Pero, at ito yung crucial na pero, yung mismong detalyadong files, yung hawak daw ni Recto, hindi pa raw nila opisyal na mailalabas. At bakit daw? Anong dahilan? Nasa ombudsman na raw at sumasaalim sa forensic analysis ng NBI. So ang opisyal na linya ay, teka muna, under investigation pa, hintayin natin. Parang napaka-standard na sagot, di ba? Laging ganyan pag may mainit na issue. Oo, pero ang epekto nito, ayon kay Recto, nagkakaroon ng vacuum. Dahil walang opisyal na lumalabas, siya na raw ang maglalabas ng hawak niyang unofficial copy. At inamin niya sa interview, malaking problema yan para sa kanya. Kasi sa sandaling ilabas niya ang isang dokumentong may tatak na unofficial, anong mangyayari? Napakadaling i-dismiss. Sasabihin lang, hindi naman yan authenticated. Paano natin malalaman kung totoo yan? Exactly. Ito yung tinatawag na catch-22. Kung hihintayin niya ang gobyerno, baka abutin ng siyam-siyam, baka mamatay yung issue. At kung ilalabas naman niya, haharapin niya yung matinding pagdududa sa kredibilidad. Kaya pala sa interview, paulit-ulit niyang sinabi na hinintay niya muna yung Senate hearing. Oo, binigyan niya ng pagkakataon. Parang gusto niyang bigyan ng chance ang DPWH na sila ang maunang magpaliwanag. Pero nung naging malinaw na wala silang balak, doon na siya nagdesisyon. Para sa kanya, ginawa niya yung nararapat. Pero alam mo na, sa politika, magkaiba ang intensyon at ang persepsyon. Laging magkaiba yan. Tama. At yung persepsyon na yon ang nagiging sentro ng laban. Hindi na lang tungkol sa laman ng files, kundi bakit ngayon lang at bakit ganito ang paraan. Okay, so malinaw na may issue sa authentication at timing. Pero iset aside muna natin yung sandali. Ang tanong ng lahat, ano ba talaga ang laman yan? Here's where it gets really interesting. Ano ba yung mga numerong pinag-uusapan natin dito? Dito na papasok yung mga nakakagulat na detalye. Ayon kay Recto sa 721 billion pesong budget ng DPWH sa ilalim ng NEP para sa 2025, mayroong halos 20 bilyong peso na halaga ng mga proyekto na hindi malinaw kung sino ang proponents. Teka, 200 billion. 200 billion pesos. Grabe. Hindi yan barya. Para lang magkaroon tayo ng konteksto, yan ay mas malaki pa sa budget ng maraming ahensya ng gobyerno. So, anong itsura nun? Paano tinago yan? Nakatago raw sa ilalim ng mga tags o alias, mga codenames. Wow! Anong klaseng codenames?
Binanggit niya yung ilang specific codes. Merong N2025 na katumbas daw ay 100 billion pesos. 100 billion pesos para sa N2025? Oo. Tapos may F1 na P10 billion, OP-SAP na P8 billion, at OT2 na P21 billion. Kung susumahin mo lang yan, ang laki na agad. Grabe! Ang tanong, sino yan? Sino si N2025? Si F1? Iyan mismo ang tanong na ibinato niya sa interview. Bakit kailangang itago sa alias kung lehitimo naman ang proyekto, di ba? Oo nga. Teka, yung mga code name na yan, parang pelikula iko na lang kita natin eh. First time ba itong nakita sa ganitong kalaking halaga o normal ba to? Ang paliwanag niya, hindi naman bago na may mga mambabatas na nagpo-propose ng proyekto. Normal yon. Ang hindi raw normal, Ang alin? ang pagtatago ng daan-daang bilyong piso sa ilalim ng mga generic at hindi matukoy na alias. So hindi na ito usapin ng simpleng kickback lang. This is a whole different level. Oo, kung totoo ang sinasabi ng PIL files, parang sinasabi nito na may built-in mechanism sa budget para itago at i-earmark ang daan-daang bilyon. That's a systemic problem. Para hindi lang tumanatiling abstract na nuleror, nagbigay ba siya ng konkretong halimbawa? Yung tipong makikita talaga ng tao. Yes, at ito ang isa sa pinakamalakas na punto niya sa interview. Ano yun? Ibinigay niya ang halimbawa ng isang 300 milyong proyektong solar streetlights sa kahabaan ng Tagaytay na Sugbo Highway. Okay. Di umano'y galing ito sa pondo ng OPSAP, isa sa mga code na nabanggit natin kanina, at ayon kay Recto, nakatayo na ang mga poste. Hindi ito drawing lang, So on the ground na. on the ground. At ang presyo raw, mahigit 230,000 pesos bawat isang poste. 230,000 pesos para sa isang poste ng ilaw. Grabe. Para lang magkaroon ng idea yung nakikinig sa atin, magkano ba dapat ang isang ganyan? Hindi siya nagbigay ng eksaktong pesyo, pero ang sinabi niya, 4 o 5 beses daw itong mas mahal sa totoong halaga. 5 times more expensive. Oo. So kung i-compute mo yan pabalik, baka nasa 40,000 to 60,000 lang dapat yan. Ang punto niya, hindi lang ito overpricing. Ang punto niya, may resibo ako, isang project na nakatayo na, may contractor na, may billboard pa, at galing sa pondong nakatago sa alias. Dito niya ikinonekta yung abstract data sa isang konkreto, on-the-ground reality. Tama. At dito rin pumapasok yung sinabi niya na hindi lang ito attempted corruption. Kasi dati, ang depensa ng iba, baka plano pa lang yan isingit. Exactly. Iyan ang isa sa mga pinakamahalagang linya sa interview. Ayon sa pagsusuri niya, halos 99% daw ng mga proyektong ito hindi lang nasa NEP. So, nasaan na? Nalipat na raw at naisama sa pinal na budget sa General Appropriations Act o GAA. At hindi lang yan, na-bid out na raw ang mga proyekto at may mga nanalo ng kontraktor. Wow. So, hindi na ito plano sa papel. Ang sinasabi niya, na ilusot na sa final budget, na award na, at posibleng ginagastos na ang pera ng taong bayan. Kaya pala sinabi niya na ilalabas niya hindi lang ang listahan kundi pati na rin ang mga nanalo umanong kontraktor. Diyan nag-iiba yung bigat ng usapan. Oo, kasi kung tama siya, hindi na natin pinipigilan ng isang krimen, hinahabol na natin ang nangyari na. At dito niya ibinabandera yung konsepto ng system-wide problem. Tama, hindi lang ito issue ng isang distrito, isang politiko o isang proyekto. Ang pinupunto niya tila may sistema sa loob ng proseso para sa mga ganitong insertions. At ang Cabral Files, sabi niya, ay isang lead lamang. Isang sinulid na pwedeng hilahin para mabuklat ang mas malaking problema. Okay, sige, kung ganong kalaki at kaseryoso ang issue at kung nagaganap na pala, dito na babalik yung tanong kanina. Bakit hindi pa ilabas lahat? Oo, bakit hindi niya ilabas lahat ng sabay-sabay? Ito yung paulit-ulit na tanong sa kanya, bakit piecemeal, bakit paunti-unti, para sa marami, para kang nanonood ng teleserye, di ba? Laging may abangan ang susunod na kabanata. At ito yung nagiging dahilan para pagduduhan yung ahenda niya. Exactly. Meron siyang ilang depensa para dito. Una, gaya ng nabanggit natin, yung proseso. Hinintay daw niya ang DPWH. Pangalawa, at ito yung mas mabigat, ay ang proteksyon ng kanyang mga source.
Okay. Sabi niya, may mga source siya para sa ibang impormasyon na hindi pa pasama sa Cabral files. Kung ilalabas daw niya lahat ng sabay-sabay, Baka mabisto sila. posibleng malagay sa alanganin yung mga taong nagtiwala sa kanya. Okay, gets ko yung pagprotekta sa sources, valid yan. Pero hindi ba mas malaki ang risk kung mananahimik siya o kung paunti-unti ang labas, kung totoo yung banta sa buhay niya? Di ba mas safe kung nasa publiko na lahat? That's the other side of the coin. At yan ay isang very valid strategic question. It's a gamble. Isang sugal. Oh, mula sa pananaw niya, baka ang paglalabas ng paunti-unti ay paraan para mapanatili ang issue sa headlines. Para mapilitan ang media na pag-usapan ito linggo-linggo. Para hindi mamatay ang kwento. Tama. Ang isang malaking data dump minsan masyadong overwhelming. Babasahin ng tao isang araw, tapos sa susunod na linggo may bago ng issue. Ito ay isang, kalkuladong diskarte. Pero ang kapalit nga, yung pagdududa sa motibo niya. Nabanggit mo yung banta sa buhay, tinalakay din sa interview yung dati niyang sinabi na kapag pinatay ako, lalabas ang files. Marami ang nag-interpret noon bilang threat na itatago niya yung files habang buhay siya. Nilinaw niya yan. Hindi raw ibig sabihin noon na itatago niya. Mensahe lang daw iyon sa mga posibleng nagbabanta sa kanya, na kahit anong mangyari, lalabas at lalabas pa rin ng katotohanan. Okay. Pero may idinagdag siyang isang, nakakaintrigang detalye. Ano yun? Sa tingin daw niya, hindi siya ipapapatay dahil sa Cabral files. Kung may mangyari man daw sa kanya, ito ay dahil sa iba pang impormasyon na hawak niya. Parang sinasabi niyang ito pa lang ang dulo ng sinulid. Grabe. At dito lalong nagiging komplikado. Kasi habang ginagawa niya lahat to, lumabas sa interview na noong Oktubre, kasagsagan ng balita, nakikipag-usap din pala siya sa DPW. Para sa sarili niyang distrito. Para sa dagdag pondo sa sarili niyang distrito. Para sa mga kritiko, yan ang pinakamalinaw na conflict of interest. At hinarap niya ang tanong na yan ng direkta. Ang paliwanag niya, transparent daw ang request niya. Paanong transparent? Ang gusto raw niyang mangyari ay ilipat ang pondo mula sa mga proyektong nakita niyang may overprice tulad ng mga solar streetlights papunta sa mga mas kailangan ng distrito niya. Tulad ng? Classrooms, multipurpose buildings. Ang sabi pa niya, kaya ko gustong ibaba ang presyo ng mga proyekto sa buong DPWH para mapagbigyan ng request para sa classrooms. Para sa kanya, konektado yung dalawa. Pero alam mo, para sa isang ordinaryon mamamayan, ang dating niyan, Iba. iba. Parang, okay, may nakita kang anomalya, pero parang ginagamit mo itong leverage para makakuha ka rin ng para sa'yo. Mahirap paghiwalayin yung dalawang yun sa isip ng tao. Parang sinasabi mong mali ang sistema, pero kasabay noon nakikipaglaro ka pa rin sa loob ng sistema. Oo, yun mismo. At dyan talaga pumapasok ang gray area ng politika sa Pilipinas. Madaling sabihin na dapat purong-puro ang motibo ng isang whistleblower. Walang bahid ng sariling interes. Pero sa realidad, ang isang kongresista may tungkulin din sa nasasakupan niya na magdala ng proyekto. Ang tanong na lumalabas, is he a whistleblower using the tools of a politician or a politician using the tools of a whistleblower? The source material suggests he sees no contradiction. Para sa kanya, ginagawa niya ang dalawang trabaho ng sabay. So sa huli, saan tayo nito iniiwan? Meron tayong posibleng ebidensya ng isang malawakang problema sa budget, pero yung mismong may hawak ng ebidensya, may sariling baggage na nagdudulot ng pagduda. May mga numero, may mga halimbawa ng bilyon-bilyong pondo na nakapangalan sa mga alias. Pero ang kanyang pabitin na estilo ay nagaanya ng kritisismong baka may iba siyang politikal na ahenda. Ang pag-iisipan siguro natin dito ay ito. Sa panahon na ang tiwala natin sa mga institusyon ay manipis, ano ang mas mahalaga? Ang mensahe o ang mensahero? Magandang tanong yan. Kung ang ebidensya, kahit unofficial pa, ay mukhang matibay at tumuturo sa isang malaking problema, dapat pa ba nating problemahin ng husto ang motibo o ang diskarte na naglabas nito? O baka naman, yun mismo ang paraan ng sistema para ilihis ang usapan mula sa the 200 billion? At ibalik sa iisang tao.
Tama, sabi ni Recto, ang files na ito ay lead lamang. Ang tunay na tanong na iniiwan niya para sa lahat ay, sino ang may tapang na sumunod sa lead na ito?